Hello, Wonder VAs! Magandang hapon po sa inyong lahat and welcome to free webinar by Vame Philippines. Hello guys, magandang hapon. Pwede bang pa-heart-heart naman kayo dyan para maramdaman namin na nandyan kayo. That, Magandang hapon po. Ayan. I'm Blessy. I'm one of the social media managers here at Vame Philippines and I'm with my co-host for today, the one and only operations manager of Vame Philippines, Miss Glenna. Hi, Blessy. Good afternoon and welcome, Wonder VA. So right now we have 65 attendees and counting dito sa Zoom. So I believe we are live streamed din sa Facebook. So pasok kayo. Ang Welcome. dami. Sobrang dami na. And huwag kayong mahiya, i-share din yung link para ma-share na rin sa iba na meron palang ganitong libreng webinar na may libreng certificate at may cash prizes pa, di ba, ma'am? May games tayo mamaya. Yes, abangan nyo yan. At yan Yes. tayo inaabangan din ng ating mga suki. Always. 'Di ba? Saan ka nakakita na natuto ka na, nag-enjoy ka pa at nanalo ka pa ng cash prizes? Dito lang 'yun sa Vape. Ayan. So, welcome everyone and we're so excited for today's video. For today's topic, 'di ba? Ang ganda ng topic natin, lead generation. So, sobrang perfecto sa mga also sa mga aspiring dahil ito po talaga ay inihanda namin para sa mga beginners, sa mga aspiring, and also sa mga may experience na rin to freshen up your knowledge pagdating sa ganitong field. And also, kumbaga magkaroon ka pa ng more pa na knowledge sa kung ano yung pag-aaralan natin ngayon, which is sobrang ganda talaga. Sing ganda nyo, guys. Eh, pwede bang mag-heart-heart naman kayo dyan, guys? Just to see kung active ba ang lahat? Naririnig po ba kami? Baka hindi nyo kami naririnig. Ayun. Thank you, Wonder VAs. And before we proceed po sa ating topic for today, which is lead generation, our co-host for today, Miss Glenna, will explain the house rules and also kung sino ba si Vane Philippines. Go on, ma'am. Yes, okay. So, sa mga bago pa lang dito na first time na umattend sa ating free webinar, which is free weekly webinar. Okay, so nagpahinga lang tayo nakaraan kasi undas. Okay, so ngayon nagbabalik tayo and gusto namin ipakilala sa inyo si Vame. So, si Vame ay isang outsourcing agency. So, ang ating founder and CEO, Mr. Yuval Cohen, is from Israel. So, at first, of course, ang connections niya is dun muna sa country niya, and then ang mga first na kinikater nila is mga e-commerce VA. And then later on, nag-expand. At saka nga pala, ang mga first na kinukuha nating VA is mga Pinoy. And yun nga, nag-start sa e-commerce platform and then nag-expand to different niches such as mga EA, GVA, SMM, ads, and so forth. Alam nyo na, yung mga iba't ibang topic na diniscuss natin dito sa webinar natin, yun yung mga iba't ibang niches ng virtual assistant. So, yun nga, dahil nag-umpisa tayo, kinukuha natin mga Pinoy lang nung una, ngayon meron na tayong mga South African na VAs and also mga admin. So, apat sila na nandun. And also, we're going to expand next year. So, abangan nyo yan. Alright, so mapunta naman tayo sa ating house rule. So, as we always say here, be kind. So, no bashing or harsh words, okay? Love lang, sabi ni Chrissy. Okay. So, dito naman sa Q&A tab, kung nakikita nyo po sa inyo, dyan sa baba, kasi ang chat box po ay disabled po sa inyo. So, sasabihin niyo nakikita po ba ako? Visually, hindi po namin kayo nakikita kasi andyan lang po kayo sa attendee. Pero kung mag-chat po kayo, makikita po namin lahat ng mga messages ninyo. Okay? So, i-utilize lang po natin ang Q&A tab for your questions, any queries, ganon. So, I'm suggesting for you to rename. Kasi para ma-recognize namin yung mga questions nyo na this question is coming from Clarice, ganyan. So, and also for the games mamaya. Kasi kapag anonymous lang kayo, sorry, mapupunta po ang inyong, like, yung chance nyo na manalo dun sa mga taong nakapag-rename ng maayos. Okay? Paano mag-rename? Alis lang po muna kayo sa leave lang the Zoom. Tapos bago kayo mag-join sa link, mag-rename muna kayo para ando na, mag-review na namin yung pangalan nyo. Okay? And then, stay until the end of this session for you to get your free certificate. Ngayon po, mag-focus muna tayo ang ating attention sa speaker. Kasi baliwala yung free
certificate nyo kung wala naman po kayo naintindihan at kung yun lang po ang inyong purpose ng pagpunta dito. Free naman po yun, kaya magstay na po kayo until the end and then ibibigay ko po yung link later. Tapos ang distribution ng ating mga certificates mid next week, okay? And also para sa mga tatanong, paano po ba? Recorded po ba to? Yes. Pinopost po natin ang ating recorded webinars sa ating YouTube channel wherein every Wednesday po si Blessy po ang nag-upload nun. Okay? So that's all from me. Back to you, Blessy. Thank you, Miss Glenna. Ayan po ang ating operations manager here at Vane Philippines. And also, I would like to acknowledge the presence of the Chief Marketing Officer dito sa Vane Philippines, Ma'am Eliana. Diyan po siya yung Vane. And also, ang kapartner ko naman sa social media, si Clarice. Ayan, heart-heart nyo naman sila, guys. Now, it's time to introduce our special guest for today's webinar. Ready na ba kayo, guys? Pwede ba kayo mag-wow? Wow. Wow, ready na. Ayan. Sige na, iwaw nyo naman kami dyan. Ayun, no? We are honored to have with us someone na talagang may experience po dito sa lead generation. So, siya po yung guest speaker natin for today na merong experience over 5 years na po sa lead generation. Imagine that experience. So, he is not only an expert, but also a passionate professional who has mastered the art of helping businesses find the right leads to grow and succeed. So currently, ang speaker for po natin for today is our very own lead generation specialist dito po sa Vane Philippines. So he contribute his knowledge and expertise to our team and helping us thrive in this industry. So guys, tulungan niyo po akong i-welcome ang ating guest speaker for today. Paulanan natin siya ng heart, ng applause. Let us all welcome our guest speaker for today, Mr. Mark Castillo. Come on, guys. Virtual clap, everyone. Go. Thank you, thank you. Hi guys. Good Good afternoon. afternoon. Sana hindi maulan sa inyo. Not Yan, yet. Bukas pa yata. Currently, umuulan. Hindi pa, So, hindi pa. actually, nervous ako kasi first time ko to. Kaya please bear with me. Yes. Yes. Okay lang. Konting sir, background naman, lalo Oh sa yeah. mga natin. So, I've been doing lead generation since 2019. So, before pandemic pa. Tapos, nung pandemic, parang doon ako nagkarami ng client na I've been working full-time tsaka part-time tapos various clients na rin. And then pagtapos na yung project, move to the next naman mga ganun. So, yeah. Ako pala yung lead gen ng Vane. Yes. Yeah. Ayan. All right, Sir Mark, the floor is already yours and we're excited to learn from you today po. Yes. Okay. You may So, now share your share ko na pala yung screen ko. Kita nyo na ba yung screen ko, guys? Yes. Yes po. Okay. So, yung lead generation kasi parang explain ko sa inyo yung pinaka-basic, pati yung mga tools, tsaka paano gumamit ng mga tools and mag-hand over sa sales. And then, yeah, may chat GPT pa, so parang bonus na ganun. So, anyway, let's start. So, eto, maganda kasi yung image na to, kaya ako sinama na rin dyan. Kasi parang nagmamagnet tayo ang lead generation ay nagmamagnet ng mga uh, clients or prospects sa business. So anyway, ito yung topic natin ngayon, yung introduction to lead generation, yung tools, and then paano mag-build ng prospect list, tsaka mag-craft ng cold emails, tsaka mag-track ng CRM, and then transfer to sales team. So anyway, what is lead generation ba? Is the process of attracting and capturing interest from potential customers to build a sales pipeline. Meron din namang mga lead generation sa mall pag dumadaan kayo sa SM, yung mga namimigay ng flyers, nag-aalok ng credit card, mga ganon. Parang mga lead generation din sila kasi kukunin nila yung interest mo. Minsan meron pa silang
meron pa silang ibibigay na freebies like yung electric fan na maliit, yung fan or something, payong, mga gano'n. So, isa yon sa lead generation. Sa personal yon in person. Next. Yung channels na gagamitin sa lead gen ay email, social media, search engines, yun yung sa mga SEO, tapos sa website. Sa website naman yung may contact us, yun yung pag interested sila sa, or magtatanong sila, contact or through chat sa website. Pero ngayon, mag-focus lang talaga tayo sa email lang. Kasi para hindi malito, kasi sobrang daming channels yung lead generation pero mag-focus lang tayo sa email. So, the tools that we're going to use is Apollo for prospecting, Zero Bounce para sa email verification, Instantly, which is the CRM para rin sa email campaign natin. Doon tayo mag-run ng emails or mag-send tayo ng cold emails gamit yung Instantly. And then ChatGPT, this is optional lang. Pag wala lang talaga kang idea or kung you're out of idea na how to create your content or the email template. So, ito yung gagamitin natin, yung ChatGPT. Also, so, yeah. Magsimula tayo sa Apollo kung paano mag-build ng list or kung ano yung list ng prospects na kailangan natin. So, for example, ito yung Apollo. Kung hindi, yung sa mga hindi pa nakakaalam, ang website niya ay apollo.io. May free naman to, pero syempre mas kailangan mo to sa lead generation, kailangan mo ng subscription. Pero anyway, this is the free account. Pero papakita ko lang sa inyo paano mag-search ng clients or leads gamit yung Apollo. So, pag sinabi for example, sinabi ng client mo or yung niche ng client mo ay siguro accountant sila. Sila yung accounting firm or need nila ng workers. Need nila ng mga employees like accountant. So, at yung target niya ay from Australia siguro. O, for example, ang target company ng client nyo or ng business nyo ay small to medium na business sa Australia. So, pag mag-search ka ng companies, pupunta ka dito sa companies. There. And then, ito yung filters niya. Ito yung filters. Wait lang. Ito yung filters and then una-una mong gagawin since Australia yung target companies nyo. Pupunta ka sa account location and then ito type mo yung Australia. There. So yun yung number one. Ito yung pag mag-search ka ng business and then syempre yung employees para malaman mo na mid or small business to mid. Dito na lang sa custom range. Ang mid business kasi from 50 to 250 employees. So, since ang kailangan natin ay small hanggang mid, mag-start tayo sa 10 para sa small business. And then, yung max ay 250 na employees. So, binigyan tayo ng total na 104,000 na company sa Australia within the small to business range business. Ngayon, syempre hindi naman ito lahat yung tatargetin yung company. So, kailangan nyo lang, meron kayong targeted na companies like, for example, IT companies or marketing companies or accountant firm, mga ganon. Accounting firm pala, sorry. So, pag accounting, meron siyang um, industry dito na list. So, andito lahat. Yung iba wala dito, kaya keywords na lang yung inaano ko. For example, accounting. Now, this is just a basic lang naman. So, basic example. So, accounting, meron na binigyan tayo ng small to mid business na total of 1,700. So, eto na yung mga companies na yon.
And then, kapag nasa, kapag nasa subscription ka, pag kinlik mo to lahat, example ito, select all, apply. Kaso hindi natin maano eh. For example, ito na lang. Para paano mo hahanapin yung mga tao niya nung kung sino yung kokontakin mo. So, eto. So, first, ang ICP natin or yung ideal client profile natin as business ay mga accounting firm sa Australia, small to medium. So, eto na yun lahat. So, ngayon, ang hanapin mo naman ay yung mga tao niya or yung kung sino yung kokontakin mo like siguro marketing manager, mga ganun, or HR kung nag-hire sila, ganun. So for example, ito na ano ko na lahat. This is just as an example kasi nasa free lang tayo. So for example, ayan, lahat yan share ko. So ito, find people na sa mga sa mga company na yon kung sino yung targetin mo. And then ang unahin mo talaga dito is yung job title. For example, ang target natin, sabi ng boss natin or ng client natin, yung need nating targetin na job title ay siguro marketing manager, for example. So, eto, lalabas na dito siya. So, marketing manager, wala. For example, manager. I'm sure meron na siguro yan. Wala pa rin. Wait. Oh, yan na, manager. So, yung pinili mong company ay lalabas na doon. So, makikita mo dito yung mga email, yung iba wala. Yan. Dito ka ngayon pupunta sa email status na to. Ang kailangan natin, yung may email lang na verified, tsaka likely to engage, at tsaka tong unverified, pwede na rin siya. Kasi i-verify naman natin yan. Meron tayong tools para sa verification email. So, eto na yung mga target natin. Pipiliin mo na rin siguro. For example, sige, communications manager, finance manager. Kunyari, eto yung mga target natin. So, paano mo siya ngayon tawag dito? Um, export. So, export natin siya. Yan. Basta, click mo lang to para sa lahat and then export to CSV. So, once na ma-export mo siya sa CSV, for example, eto na siya. Um, so, yeah, eto na siya. Wala pa tong mga to. Parang yung email, tsaka yung company, yun na yun. So, after mo dyan, balik muna tayo dito. Ay, guys, kung may question kayo, later na lang, isave nyo na lang para tuloy-tuloy tayo. So, ito yung first Apollo kung paano siya collect or ng prospect or mag-build ng prospect list. So, pwede mo siyang you can play with it. For example, people naman yung hanapin mo, yung direct ka sa people. So, ang kailangan natin, for example, ito naman, yung mga tao naman yung hanapin natin na-base sa Australia. So, yung location and then Australia. So, ito, yung mga, dito ka sa people. Kanina sa companies tayo, ngayon sa people naman. So, binigyan tayo ng 4.6 million kasi yung people lang ng taga-Australia yung hinahanap natin eh. Pero ang hinahanap natin ay marketing manager. Marketing manager. So, i-click mo dito sa job titles. Marketing manager. So, binigyan tayo ng 28K. Pero ang kailangan lang natin ay yung verified na email or yung may mga email address lang kasi tatargetin natin sila sa cold email natin. So, bumaba na from 48K yata yun. And then, naging 21K na. So, eto. And then, yung industry niya, for example, sa accounting talaga sila from accounting companies dito sa
industry and keywords. So, naging 171 na lang. So, mas okay kasi parang targeted talaga siya. Tapos eto mga to, mga marketing manager sa mga accounting, ay wala pa palang ano, marketing manager. Wala pa siyang, what you call that? Wala pa siyang, hindi, ito na, yung industry. Sa mga accounting industry to, na marketing manager, so 171. So same lang din. Um, Click mo to para parang i-click mo siya lahat para lahat siya mabasa. And then you export it na lang dito sa CSV file. After mo ma-export, syempre hindi pa siya tapos talaga. I mean, itong mga to, meron siya mga email address pero yung iba kasi hindi siya updated or wala na sila. So pag sinenda mo sila ng email, magba-bounce siya. So pag maraming bounce kasi yung emails mo, mag-ano siya ngayon. Matitrigger yung spam filter ng mga kakontakin mong company. Kaya minsan, yung email mo hindi nila nababasa, nasa spam lang. Kaya kailangan naka-verify talaga siya. So back muna tayo dito. Tapos na tayo sa Apollo. Um, ang next natin ay zero bounce. So dito na papasok yung pag-validate natin ng email. So for example, meron kang yung export mo na yung CSV file mo galing sa Apollo. So lalagay mo siya ngayon diyan, papasok mo siya diyan tapos parang import po siya, import. Tapos ayan na. Kailangan mo lang talaga ma-verify yung mga email nila. Ganon, ganon. And then next step, ito example lang to kasi ano lang to eh. Um, free lang to. Just to show you guys how it works yung zero bounce. So after mo niyan, ipaprocess niya siguro di naman abot siguro ng isang oras. Pero pag meron kang thousands of emails, like 50,000 siguro abot siya ng 1 hour. And then yun na. After mo niyan, hintay mo lang and then i-email ka sa result. And then the results will be like this na. Ito. So, ito, bibigyan ka niya ng ganito. Mayroon siya dito. So, meron kang valid, which is okay yung result ng mga customer, anong email address, pwede mo siyang sendan. Yung catch all, parang hindi siya sure eh. Yung catch all, parang hindi siya, you can send an email pero hindi sure na mababasa or what. Pero, pampadagdag na rin ng number since hindi naman siya invalid so pwede mo siyang isama dito sa valid. Tapos yung unknown, wala na to. Parang etong dalawang to, invalid, tsaka yung unknown is like garbage na. Hindi mo na siya kailangan kasi, for example, ito, invalid na yung ano niya, yung email niya. Hindi mo na siya masisendan kasi hindi na siya papasok. Siguro hindi na nag-work yung email address niya, mga ganyan. So, ang importante lang, yung pinaka-importante lang talaga yung valid. Kung medyo perfectionist ka at ayaw mo ng maraming bounce talaga or gusto mo lahat ng email mo pasok, dito ka na sa valid. Huwag mo na isama yung catch all. Pero sa akin, sinasama ko pa rin siya. Kasi hindi naman lahat ay yung catch all naman kasi working naman yung email address niya. Not sure lang yung system kung natatanggap niya or nababasa niya or what. So, ayun yung zero bounce. Marami rin mga tools sa zero bounce like never bounce or kung ano pa mga email verification na tools out there. So, pero ito lang yung ginagamit ko talaga. So, zero bounce. So, I hope it's clear na. So, yung valid lang yung kukunin natin. Okay, so meron na tayong leads. Meron na tayong leads. And then, na-verify na rin siya natin. 'Di ba? From prospecting to verification ng email. So, meron na tayong, nakabuild na tayo ng leads, which is all verified emails na. Mag-run na tayo ng campaign ngayon. So, ang gagamitin natin na example ay yung instantly. Kasi parang yung instantly yung halos ginagamit ng mga sales
or mga lead generation na specialist lead generation specialist parang instantly or smart leads pero halos same lang naman. Pero ang kagandahan sa instantly kasi meron na siyang built-in na CRM. So, for example, etong instantly. Dito na tayo papasok sa instantly ngayon. Ang bago tayo makaran ng email campaign sa instantly, we need some email accounts first. So, kailangan marami tayo. For example, we're sending emails like thousands per day. For example, 2,000 or 3,000. So, kailangan natin ng maraming email domain. So, ganito lang pag-add doon, mag-add ka ng email account, add new. Tapos eto, kung depende yun sa client mo kung ano yung gagamitin yung email account. Medyo technical na to pero para hindi kayo malito, just a sample lang. For example, itong Gmail or kung ano yung binili ng client mo na domain. Kasi hindi natin dapat gamitin yung main domain ng client para hindi siya madaling ma-burn or yung ano niya yung tawag dito yung personality ng client mataas pa rin hindi siya yung parang spammer yung sa domain. So, ganon. For example, yung sa amin kasi, 300 accounts to. Yan, for example, di ba, Vame. So, ito na siya. Yung bumili ng domain, yung boss namin, marami siyang binili ng domain, like 300 domains. Kung mapapansin nyo, iba-iba siya, iba-iba. So, sinet lang namin yung email. Pag napasok mo na yung mga email domains, bago mo i-run yun, i-warm up muna natin siya. So, paano mag-warm up? I-set mo muna yung emails per day for example, 20. And then, after 3 days, up mo siya ng 24 na. And then, after 3 days ulit, um, 26, mga ganon. Hanggang makarating ka sa 30. Ito naman, ang maximum na itong email domain ay 50. Kaso, ginagawa lang namin siyang 30 email domains para hindi siya madaling ma-burn o yung health score niya tinan mo mataas pa rin. Since April pa to, pero yung health score niya mataas pa rin. Once na bumaba yung health score nito, matitrigger na yung mga spam filters nung um, company. So, pag in-email mo sila, mapupunta na yung email mo sa spam box nila or sa spam or sa junk nila. So, hindi nila mababasa. Tapos, magkakaroon na ng warning kapag sabi nila. For example, pag open, ikaw, makareceive ka ng email, tapos parang may warning, di ba? Parang spam to, mga ganun, ganun. So, ganun yung pag warm up ng email at saka sa health score mo, warm up emails, mga ganyan. So, hanggang max lang talaga ay 30 para goods na goods ka doon. So, anyway, yun na. Ganun yung pag-add. Madali lang naman yung pag-add nito eh. Parang ilalagay mo lang yung mga IMAP o PPAP, mga ganun. So, yun na yun. How to create a campaign na pala. So, ito. So, meron ka ng leads, meron ka ng email, domain. Ang kailangan mo na ngayon ay ilaran mo na yung campaign. So, how to create a campaign. So, mag-add ka ng new. So, new campaign. Wala. Pinangalanan ko pa pala. Same lang. Anyway, yeah. Ayan. So, kailangan mo ng sequence. Ito yung analytics kapag yung niran mong campaign, dito makukuha yon. Kung open mo yung open rate, yung click rate, tapos yung opportunities, mga ganon. Sequence started. Dito ka mag-add ng leads ngayon. For example, ito na, i-add natin yung list ng yung na-clean na natin. So, ito, na-clean na natin to. So, lahat yan, import mo na lang para sure ka. Ay, wag na yan. Okay. Ang importante lang naman dito ay yung first name, last name, title, company, tsaka yung email address. Yung iba, di mo na kailangan yung iba.
So, ayan. So, this is just a sample na. Kung meron ka ng leads, okay. Hindi, wala na kasing laman to eh. So, for example lang, ayan na. For the sake of sample, ayusin natin. Siguro, kailangan natin ng siguro, for example, kuha lang tayo ng ano, ng konti, 32 para malinaw. Um, save us natin. Save us CSV. Where's the CSV? Ayan. So, ito, meron na tayong leads. Yan, ito lang naman yung mga importante. So, depende sa client pa rin kung ano yung kailangan mo or kung depende sa strategy mo. So, for example, ito lang. So, i-upload natin siya. So, meron na tayong leads sa campaign natin. Meron tayong leads, like 26 leads, for example. And then, sige, schedule. Since Australian, yung client natin na nasa Australia, so, papalitan mo yung time zone ng ito yung isiset mo yung schedule ng time kung anong oras magsisend yung or anong oras mag-run yung campaign mo, anong oras mag-send ng email. So, Australia. So, since parang eto na lang tayo, sundin natin yung Perth kasi +8 siya, parang sa atin din sa Pinas. So, ayan na. Nakaset na yung schedule kung anong oras siya mag-send, 9 a.m. to 6 p.m. Pwede na natin siya gawing 8:30 siguro para nasa office na sila. Kasi pagdating ng mga tao sa office, magko-coffee pa sila ng 8. And then, open ng mga emails, tapos yun na. Parang BPO din. So, 8:30, send natin siya para ready na sila. So, eto na yung sequence ngayon. Wala ka pang idea. Tapos, hindi mo alam kung paano mo sisimulan yung campaign mo. Or, for example, meron na binigay si client na templates ng email. So, pwede mo ilagay yon. Pero kung pag sinabi niya na ikaw mismo gumawa ng templates, later na lang siguro yung question. Pero, sige, Clarissa, pwede na ba? Guys, please maximize the Q&A tab. Send nyo lang din. Tapos later po sasagutin. Thank you. Yeah, yeah, yeah. So, later na lang, Clarissa. Para tuloy-tuloy na lang tayo. So anyway, wala kang maiisip ngayon. Sabi mo, parang ano kayang gagawin ko? Anong sisimulin ko? Parang blackout ako, ganun. So ngayon, dito na papasok si ChatGPT for content creation. So, ganun. Ang gagawin nga po, kay GPT, since may free version naman siya, tapos parang wala kang idea, ang gagawin mo na lang ganito. Magpa-prompt ka siya, iti-train mo siya, si GPT. Tuturuan mo siya kung anong ilalagay niya, mga ganon. Or kung wala ka ng idea, ganito na lang gawin mo. For example, create email sequence. So, ang kailangan natin sequence, siguro, isang main email and then tatlong follow-up. Sequence of 4 emails, cold emails. Cold emails. I am that. Lagay mo, my company is a firm or outsourcing firm. Ganun na lang siguro, outsourcing firm. And I want to target accounting firm and offer our services like providing mga ganun, hindi ko lang alam. Kahit wrong grammar ka naman dito, kayang-kaya niyang basahin. Providing workers, for example, wala namang maisip eh.
make it short and personalized. So, pwede mo siyang laruin. For example, yan. So, enter mo. Kung wala ka talaga maisip, pwede kang kumuha ng idea dito. So, magkikreate siya ng cold email. First, introduction mo. Second, follow-up na to after siguro 3 days or 4 days. 3 days, follow-up. Then another follow-up. Ayan. And then, yung final follow-up. So, tingnan natin yung ginawa niya. Hi. Oh. Yeah, tama yan pala. Yung subject line pala. For example, yung subject line kasi ganito dapat. Kailangan meron siyang first name or company name. Kasi kung hindi, for example, naka-receive kayo ng email sa ang nakalagay lang, hurry up, magko-close na yung promo, ganun ganun. Parang hindi mo na siya open, diretso mo na agad siyang delete. So, kapag makita mo yung pangalan mo sa first, sabi ko, uy, parang ano to ah. Maka-curious ka ngayon kung ano yung laman, di ba? So, parang babasahin mo siya. Nung na-curious ka, tapos parang interesting naman, kasi yung mga target natin ay mga busy people talaga yung mga yun eh, like marketing manager, CEO. So, parang pag may oras sila, mag-reply sila pag nakita nilang interesting yung subject line and then yung content mo, kahit ito lang sa una. Actually, hindi ko na ito sinasama tong I hope this email finds you well. Pero since wala kang idea, wala tayong idea, blackout tayo, hindi tayo makagawa ng magandang content, dito tayo kukuha ng idea sa GPT. So, ayun, parang look at this. I hope this email finds you well. I'm Mark from Vame. We specialize in connecting accounting firms like you, like yung company niya, with skilled. O, sige. So, okay. For example, kukunin na natin to kasi wala tayong idea eh. So, for example lang. So, merong variables dito. Eto, kiklik mo. Variables. Wait lang. Etong variables, ano ba to? Variables. Yan. First name, kung ano yung nandun sa dito. First name, last name, title, company, email. So, for example, dito, ang variables nito ay first name. Wait lang, ba't nandyan siya? I-copy na lang natin ito. Support your accounting firm. Wait, nasa na ba yun? So, for example, wala kang maisip eh, yun. Or, palitan natin yun sa virtual talent for company. Company name or something like that mamaya. Makikita nyo kung paano yan. So, eto na. Hi. Best regards. So, ito yung mag-create ka ng email creation or your cold email creation. Papalitan mo to ng variables. First name was, for example, hindi mo na kailangan sabihin yan eh. Parang, for example lang, o sige, for the sake of example, sabi mo na lang yung pangalan mo, Mark. Kasi pag ito, I hope this email finds you well. I'm Mark from Vane. Parang makikita mo na, ano na agad to. Pag open mo ng, for example, naka-cellphone lang siya, naka-mobile phone siya. Pag in-open yung Gmail niya, makikita niyo yung first two lines, di ba? Yung name and the first two lines. Pag nakita mo na agad yung, hi, hope this email finds you well, parang, oh, anong binibenta mo, hindi kita open. Diretso delete ka. So, hindi ko na siya sinasama talaga. Pwede mo siyang palitan ng mga customized na pero for the sake of this topic, example lang siya para may idea kayo sa mga beginner. So, eto. We specialize in connecting accounting firms like kung ano yung pangalan ng company nila. So, variables, company name. So, ayan. Tapos, blah, 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 ganyan, ganyan. Para malaman mo kung ano yung itsura ng email na draft mo. Etong click mo yung preview, makikita mo dyan. Eto, si Lisa. Tapos Lisa,
Yung company niya, Enigma. So, eto na. Hi, Lisa. I also punctual. I'm Mark from Bain. Accounting firms like Enigma. Yan, ikaw. Tapos yun. So, ayan. Nakagawa ka na ng first email mo. Mag-add ka ngayon ng step after 2 or 3 days para sa follow-up mo. So, eto. Pwede mo siyang lagyan ng email or ng subject line. Pwede mo siyang lagyan ng subject line or leave mo na lang siya as empty para eto pa rin yung subject line. Parang thread na siya ng email mo. Para, kasi sobrang daming email na natatanggap ng prospect. Um, Mawawala na siya. Guys, pag may question kayo sa Q&A chat box na lang, tapos mamaya ko na lang siya sasagutin after para tuloy-tuloy. Pero, yan. Dito sa ano, guys, dito sa Q&A tab, dito mo siya i-send. Pero, sige, after na lang. Sige, for the sake of, ano, meron ba? Meron yung tanong, please unmute yourself and then sasagutin ko kung may hindi ka naintindihan. Sino ba yung nag-raise ng hands kanina? Pwede na ba silang magtanong or later na? Ay, siguro later na lang. Sige, sige, Oh, later. patapos ka na eh. Oo nga eh. Anyway, eto. So, yung second email natin, yung second email or yung follow-up. So, pag wala ka pa ring idea, pumunta ka dito, kunin mo yung second follow-up mo. Tapos, copy mo na lang siya. So, ayan. Nilive ko lang siya ng empty para same thread pa rin sila. So, syempre, papalitan mo naman yung variables ulit. First name, variables, first name. Okay? Para makita mo, eto na siya ulit. Hi, Lisa. May space. Yan. Hi, Lisa. Yan, ganon. Blah, blah, blah. Follow up. Okay. After 3 days yan na, ng first email mo. Siyempre, meron tayong four emails na total. So, add tayo ulit ng step. Add step for our second follow-up kasi first follow-up. Ito yung main, first follow-up and the third follow-up. Oh, mali. Main, first follow-up, second follow-up. So, kunin mo lang ulit, second follow-up. And then, check mo yung mga variables niya, like first name and company name. First name, um, company name. Check mo yung preview, Lisa, Enigma. Yeah. So, after 3 days, nag-follow up ka, di ba? Automatic, oo nga pala yung instantly pala, automated to, so wala ka nang gagawin. Pag na-run mo na siya, maghintay ka na lang ng results or gumawa ka ng mag-run ka ng bagong campaign or maghanap ka ng leads, ng ganun. So, kaya, pwede mo siyang gawing part-time, multiple client, basta may NDA kayo or wala lang pareho. So, anyway, nag-set ka na after 3 days and then nung nag-follow up ka na, mag-follow up ka ulit siguro. Sabi natin after 5 days para hindi naman makulitan na masyado yung clients na sa'yo na mababatrip na talaga siya na. Every 3 days nag-email ka or every 2 days. So, pwede mo siyang gawing 5 days or 7 days para hindi naman siya makulitan. Kasi nasa same thread lang naman siya. So, pag na-miss siya, uy, ito pala yun. So, after 7 days. So, after 7 days ay mali. 3 or 7 days. First, second mo 7 days. And then yung gagawa ko ulit, andito na tayo eh. Sa last na tayo, last follow-up na to. So parang ito na yung breakup email pag ayaw niya talaga. Minsan dito na siya magsasagot eh. Parang
ayusin muna natin. Company name. First name. So parang eto na yung breakup email mo. Pwede mo siyang ilagay na if you're not interested, please say no or something like that. Or kung hindi, pwede mo siya ilagay na gano'n, if you are not the right person, pwede mo siyang gano'n, person, please, ano pa tawag doon? Point to the right one, mga gano'n. Or pwede mo siyang idagdag ito after sa second or third email mo para mag-reply na siya kung sabihin niya ay hindi ako yung correct person, hindi ko rin alam kung sino. At least nag-reply siya, 'di ba? And then pwede yang ituro, sabi I'm not the right person. Please contact ganito ganyan. Minsan tinatag nila sa email. So, ganun. Yung diskarte para makakuha ka ng reply. Kahit dito pa lang sa una, lagay mo na, if you're not the right person, please point me to the right one or the correct person to discuss this, mga ganun. So, doon pa lang sa first mo, mag-reply na siya kung interested sila or hindi. Minsan sa second, sa follow-up, minsan sa last follow-up na sila nag-reply, mga ganon. Pero sabi lang nila, I'm not interested. Kasi, yung lead generation is about number games eh. So, lahat ng mga kinokontak mo or lahat ng sinesenda mo ng emails, thousands of them, hindi naman sila lahat nangangailangan. Parang meron lang mangilan-ngilan. Tapos, pag interesado sila, um, mag-reply sila. Parang I want to know more, something like that. So, eto. So, meron na tayong first na email and then first follow-up, third follow-up after, sabihin natin, after 5 days. Nung first follow-up mo, 7 days. After 5 days, second follow-up ka. Ay, mali yata. 3 days. Yung first email mo, after 3 days, mag-follow up ka. Yung first follow-up mo, after 7 days, papasok yung second follow-up. Then after 5 days, mag-send yung breakup email or yung last follow-up mo. So meron ka ng sequence. Ngayon, iraran mo siya, ito lang. Iraran mo siya, resume mo lang nito. Bali, magiging ganito na yung itsura niya. Right, save mo muna. Pumunta ka pa lang option. Wait nga, ano ba to? Save, save. And then, ito yung option. Tapos, disable mo to. Para hindi siya. Kasi minsan, nag-stop yung send mo ng emails kapag meron silang out of the office na prompt. So, mag-stop na yon. So, hindi. Disable mo siya para tuloy-tuloy pa rin siya. Mag-stop lang yung email niya pag nag-reply talaga sila ng organic reply ba tawag yun? Basta yung parang personalized, personal na sila talaga nag-reply. Sabi nila, no, thanks. Ganun. Pwede mo siyang i-open yung tracking, enable or disable. Para pag nag-click sila ng link, mga ganun. Tapos, ito yung daily limit. So, ito yung sinasabi ko kanina na kapag bago pa lang yung email account mo, pwede mo siya munang set sa 20. Then after 3 days, set mo sa 22 or 23. Tapos after 3 days ulit, 24, after ganun. Every 3 days, pwede mo siyang i-up hanggang sa makarating ka ng 30. So, sana clear doon para okay pa rin yung health ng email mo or yung health score ng domain. So, eto, gawin mong yung time gap between emails kasi pag every minute ka nang send ng email, parang kahina-hinala na yun. Parang ano na to scammer to, kaya fisher, mga ganon. So, yung gap ng emails, gawin mo na lang 7 minutes para every 7 minutes, pwede kang nag-send ka ng emails. Hindi siya yung sabay-sabay. Mas madaling makaburn ng health score yun eh. So, pag low health score, chances are yung emails mo hindi papasok sa inbox nila. Diretso sa spam. Or minsan, mabablock ka nila ng ano nila, ng domain nila. So,
Stop campaign for company on reply. Pwede mo siyang enable. Ay, hindi. Wag to. Tapos eto, wag rin to. Kasi pag auto-reply sila, out of the office, mag-stop kayo pag in-on mo siya. So, hindi mo siya i-on. So, yun lang naman yung mga importante doon. Uh, eto. Tapos pwede mong what you call that? I-show kung ilan yung nag-open ng emails mo. Tapos kailangan mo talaga tong ay, eto hindi ko na nalalagay yung unsubscribe link kasi pag na-notice nyo yung sequence natin, wala siyang link, 'di ba? Wala talaga siyang link. Kasi ang number one na nag-trigger ng spam filters ng mga company ay yung link. So pag may link ka, yung bot ng company or ng target mo na email domain, meron talaga silang parang security ganun. So pag may link yung email mo, tinan mo kahit sa minsan yung link, wala ka namang magtataka ka minsan wala naman akong link na sinenda pero yung signature mo may link. So parang isa rin yun sa nag-trigger ng spam filter ng company. So, yun. Uh, wag ka maglalagay ng link. Minimize mo lang just keep it short, mga ganito. Kahit short lang siya, basta informative naman siya. Okay pa rin yung content mo. So, yun. Um, meron na tayong schedule, meron na tayong sequence, may leads. So, i-resume mo lang ito and then magra-run na siya. Yung campaign mo, for example, like this one. For example, nag-run na siya. Ah, open tayo ng completed. So, pag na-complete siya, yung progress niya 100% na. So, as you can see, ang leads ko dito, ito na kasi kindir ko. Lahat yan, ito na yung analytics niya. Hey guys, nawala yung analytics. Oh. Hanap tayong bagong example, yung fresh. So, example ito. Yung analytics niya ito. Um, kasi kakaran ko lang ito, wala pa siyang yung bago talaga. So, ayan. So, yun yung pagraran ng campaign, content creation, campaign creation sa Instantly at kung paano mag-setup sa Instantly. So, yun na yung sa ChatGPT, guys. Um, ang next natin, paano mag-manage at mag-track ng outreach mo. Doon pa rin siya sa Instantly CRM. So, makikita mo to, CRM. Pag may for example, ang maganda sa CRM na to, pag mag-reply sila, meron na agad ganito, not interested, out of the office, out of office, gano'n. Pag may interested, green siya. So, eto, interested, interested, interested. So, pag may ganyan, mapupunta na siya automatically sa CRM. Sa opportunities, makikita mo yung list ng interested, tapos yung mga nag-book ng meeting, yung na-complete na yung meeting at saka yung mga na-won na deals. So, ito yung CRM ng Instantly. Very, very straightforward. At saka automatic na siya, hindi na siya malo-lost kasi pag nag-reply sila ng interested sila, magkakaroon agad ito ng interested dito na status and then mapupunta sa CRM, hindi na siya malo-lost. Minsan kasi hanapin mo pa sa nag-send ka ng thousands of email, di ba? Minsan mapupunta siya dito sa others, mga ganyan. Minsan may interested dito sa others na hindi siya nag-show doon sa primary mo. So, kailangan mo ring i-check yung others. So, ganun yung CRM ng Instantly. Madali lang siyang gamitin. Very straightforward. So, anyway,
na-track na natin yung instantly. For example, dito na papasok yung lead handover. Uh, Guys, since last part na to, siguro tapusin ko na lang, no? Okay, sige. Tapos break Okay. tayo. Games. Mm. So, eto. Dito na papasok yung naran mo ng campaign, di ba? Mag-reply sila ngayon. So, yung focus pala ng lead generation teams ay mag-a-attract lang tayo ng leads, tapos ipapasa natin sa sales team. Pag interested sila or gusto nila mag-book ng meeting, something like that. For example, eto. Nag-reply siya sa cold email ko. Sabi niya, "Hi, I would like to learn more." Tapos si Nick from Australia, something like that. Ang reply mo ngayon, ganito na, "I'd be happy to share brief details, blah, blah, blah." And then saka mo lang i-send yung link ng calendar mo. Kasi nag-reply na sila, so send ka na ng link ng calendar. Once nag-book sila, mag-reply ka ulit kung na-confirm mo yung book meeting. So, after nun, magme-meeting na kayo after sa time na yon mag-remind ka, mag-send ka ng reminder kasi minsan busy sila or nakalimutan nila. So, pag kailangan mo mag-send ng reminder with the link sa Zoom meeting nyo. So yun yung focus ng lead generation, di ba? Mag-attract ng leads, mag-magnet ng leads, and then bigay sa sales team kapag interested na. So ang sales team, mag-meet sila ng prospect online, and then focus nila, mag-close ng deals, at mag-generate ng, what you call that, revenue sa company pag na-won nila yung deals. So, ito yung mga essential tools, guys. Apollo, Instantly, ChatGPT, at saka yung Zero Bounce. Dun na. Okay na. So, tapos na ako, guys. Tawag dito, break muna siguro, and then let's start the Q&A. Umpisa ko na lang siguro kay Alma. Ito naman ang una Alma Antones, sabi niya, ano po yung approach nyo to ensuring emails land in inbox rather than spam? As tulad nung nabanggit ko kanina, hindi mo need maglagay ng link at saka yung email domain na health score mo kailangan mataas. So, kailangan mo siyang from 20 magiging yung send ng email from 20 pataas, and then after 2 days or 3 days 24 na. So, ganoon. At saka um, personalize yung subject line mo. Tsaka importante talaga yung email health score mo. Tsaka wag ka na maglalagay ng link. So, sure na yun. parang nakakabigat parang sa ganun sa files. Correct. So, Ayan. okay, sana nasagot ko. Nice. Ang next ay, if free version ng Instantly gagamitin sa cold emails, bilang lang po ba na emails ang pwede sendan? I mean, how many emails we can send cold emails with no subscription? Hindi talaga siya, ang tawag dito, hindi talaga siya suggested na gagamit ka ng Instantly na mag-send ng cold emails ay free. So, don't worry, sagot naman ni client yan eh. Kung magtatayo ka ng sarili mong lead generation na agency, kailangan mo talagang bumili ng ng subscription. Tsaka mga domains, maraming email domains, like 300. Like yung sa amin, 300 email domains. So 3,000 emails per day kami. So Kumbaga, sana nasagot ko to. yung Instantly is for you to navigate paano nyo memorize or ma-experience kung paano siya gamitin. Para kapag kunwari, paid version na siya, alam nyo na siya gamitin. Yes. So Practice. yung example ko lang kanina ay yung kung paano siya gamitin. Hmm. Yung paglagay ng email domains or Yes. yung email accounts, medyo technical na siya. Pero madali lang naman siya. Ilalagay mo lang yung IMAP, yung IMAP, PPAP, mga ganun. So next, paano po pag wala pong email domain yung client ko, anong emails po ang gagawin? And curious lang po ako. So yung client mo, pag wala siyang email domain, so kailangan niya talagang bumili
not unless gusto niyang i-burn yung domain niya. For example, ano pa lang siya, startup. So, syempre Gmail pa lang yung gamit niya. Pero syempre meron na rin siyang domain like company name tapos ang gagamitin niya ng for example like Vame, Vame Info, yung domain ng Vame. Pero ayaw namin ma-burn yung yung domain ng Vame. Kaya bumili si boss ng maraming email domain kasi ang main ay vame.io, tama ba? Yes, pain the time. Vame.io, yun yung pinaka main domain. So ayaw namin ma-burn yung main domain kasi ginagamit din siya sa mga email sa Yes. clients. So, kapag in-email mo sila tapos ang baba ng health score mo ng domain mo, so parang hindi na siya trusted. So, parang mapupunta na siya sa spam box. May follow-up So, question ako dun, yun sa sinasabing health score. Ano yung mhm. threshold number para masabing warning na yung health score? Yung health score sa instantly, kapag nag-warning na siya, mag-orange siya or magre-red Anong siya. No? number? Siguro ang sa amin, less than 70%. Medyo mababa na yun eh. Mm. So, 80 pataas, okay pa siya. Kasi pag mga 80 or 79 na mag-orange na siya. So mag-warning na. So kailangan mo siyang i-warm up ulit. Bawasan mo yung email sent per day mo siya. Okay. So, Parang score lang sa school. Kailangan 80 up, pasado ka. yes, correct. Next. Yun. So yung paglalagay pala ng email domain sa Instantly, oo, manual yun. Pwede mo siyang isa-isahin, mga ganon. So, Mm. meron din naman siyang bulk. Pero, yeah, ganon na nga. Ah, So, ang next, Caril. Di ba naka-automatic na yung emails? What if nag-respond sa second email si prospect? Magsasend pa rin po ba yung follow-up? So, hindi. Pag nag-reply talaga, tulad nung binanggit ko kanina, hindi ko siya inon na yung automatic reply. Pag automatic reply, uh, sinet ko siya na mag-send pa rin ng automated na email. Kasi, for example, yung automatic reply nila ay yung out of the office. oo. Pag inon mo yung automatic reply, ano hindi na mag-stop na siya like yung ano so ako hindi ko siya inoon para mag-send pa rin ng ah, automated na email yung magtutuloy pa rin yung sequence ko so yun pero pag nag-reply na yung client mo or yung prospect ng personal na reply niya yung hindi automated mag-i-stop na yung campaign mo or yung sequence mo para sa client na yun. Mm. Tapos sasagutan mo na lang siya ng personal kung ano man yun. Kung not interested siya, magsabi ka lang thank you, mga ganon. Mm. O kaya at least nasa radar na, mga ganon. So, bukod dun sa pagiging um, personalized nung reply para malaman na humanized talaga yung message. May ibang trigger word ba para ma-stop yung campaign? Or para ma-stop yung another set of campaign or email na masasend? Pwede mo siyang i-pause or pwede mong direct status. For example, mag-share ako ng screen saglit. So, para mag-stop na yung campaign, for example, nandito ka sa campaign na to, or o yan, um, active. Kasi di ba yung nabanggit mo kanina, wala kang nilagay na unsubscribe. Parang paano kung Mm-mm. ayaw na nung tao, tapos gusto niya lang i-like, unsubscribe. Parang mag-i-stop Oo. na ba yun? Oo. Mag-reply sila ngayon. Ayaw na nila, di ba? Oo. Kasi wala silang Magre-reply sila. subscribe link or button eh. Tapos i-type na Oo. lang nila. Ganon. For Parang example, trigger. eto. Hmm. Eto. Pag sinabi niyang no, thanks, Ah. yung instantly, automatic na siya not interested. Yun Mm. yung trigger words niya, no or not interested, mga ganon. So, marami dito, not interested. For Matic, example, matic na yan kay instantly. Hindi mo na kailangan i-set up. oo, hindi mo na kailangan i-set up. So, yun ang kagandahan ng instantly Wow, kasi, guys. Ayan. So, huwag kayong mag-alala sa mga trigger words. oh, yun, wala yun. Ito, no Ganyan. thanks, no thanks. Kasi ang nakalagay dito, ano, PS, just reply with no thanks if you do not want to hear from me again. So parang ito na yung unsubscribe nila.
Pero at least, mag-reply sila. So, yung ano mo, yung health score mo pa rin, or integrity ng email mo ay mataas na kasi may nag-reply sa'yo eh. Mm. So, hindi tulad ng may unsubscribe link, unsubscribe. Pag nag-unsubscribe sila, nag-unsubscribe sa'yo, parang spammer ka kasi ang dami nag-unsubscribe sa'yo eh. At least eto, maraming nag-reply sa'yo. Tulad nito, reply niya lang, unsubscribe. Ayun nga. Yeah, Wala. yeah. 'Di ba? Hindi na siya, wala na siyang i-click kasi pangit pag may link talaga. Ah. Yung ma-spam yung ano mo. Saan naman napupunta yung report na yun na ilan yung unsubscribe? Etong mga not interested, makikita mo siya dito, analytics, mga ganun. Hmm. Hindi naman siya tinatrack, ganun. Pero, yung reply lang kasi yung tinatrack namin, yung usapan namin ay hindi kami magtatrack ng ano. Kasi yung tracking ng click at saka nung open rates at saka click rates at saka yung reply rates, pag tinatrack mo siya, isa rin yung sa dahilan na bumaba yung ano mo eh, yung what you call that, yung integrity ng email domain mo. So, yun. Para dito, pwede mo siyang i-set up dito yung mga not interested. Yun ang alam ko ha. So, pero hindi ko naman ginagamit yun. Ito lang ang ginagamit talaga namin eh. Interested mo, Hmm. interested Kung lang. ano Kasi lang ang parang, applicable sa inyo. parang sinasabi nila, wag mong i-count yung losses mo, yung i-count mo yung winning, sabi ni Jordan Belfort. Anyway, Agree. So, yun. uh, next, kailangan ba mag-create ng account sa Instantly? Yes po, kailangan mo talaga mag-create ng account sa Instantly para magamit mo siya. At syempre, pag ano, i-suggest mo na lang sa client mo na ito na lang gamitin natin Instantly kasi madali naman siya, andun na lahat. So parang very straightforward. Mm. Yes. Next question. About the link po, na-mention nyo na wag mag-add ng link sa email. Medyo naguluhan pa ako pag-explain po. Yeah, yeah. Tulad ng link ng website mo, for example, you can check our website here. Mag-send ka ng link, di ba? Isa yon sa mga, pag marami ng link, kung hindi mo naman kayang pigilan na maglagay ng link, siguro isang link lang. Like, kung sa signature mo lang, yun lang. Huwag ka na mag-add pa dun sa content mo. Hmm. Kasi nakaka-add talaga siya ng ano ng integrity. Nakakababa siya ng or nakaka-trigger siya. Isa 'yun sa number one na nakapag-trigger ng spam filter ng mga domain ng companies yung pag may link ka sa website. Sa email mo. So, Yeah. kami hindi na kami naglalagay. Kasi dati ako naglalagay ako doon sa mga previous na clients ko, naglalagay ako ng link ganoon, pero ang baba ng reply rate, ang baba ng ano, kasi hindi pumapasok sa inbox nila yung Box. Ano pala email. yung good open rate? Good open rate siguro out of 100 yung open rate doon ay siguro sa 100 emails masabi ko na good open rate na doon siguro mga 30. 30, okay na yun. Mm, o 30 to 40 yung open rates mo. Pag mga 50 to 60, sobrang taas na ng open rates mo. Mm-mm. Okay na okay yon. Pero yung minimal or as minimal mga ganun yung mga 30 out of 100 30 good na sa lead generation. Kasi ang dami mong sinesenda na leads, tapos yung iba doon, hindi naman talaga sila nangangailangan or hindi sila yung tamang tao para Mm. magganon. Kahit sabihin natin, marketing manager sila, pero hindi naman talaga sila yung decision maker, mga ganon. So, Mm. yeah. Mm. Tapos yung mga CEO naman, okay lang nila yun kapag mayroon silang time or bumabiyahe sila, mga email nila, nag-check silang email, mga ganon. Pag naglilinis ng email. Mm. Yun, yeah. Tapos, pag they found it interesting, edi mag-reply sila. Mm. Alright, meron pa dito. Ilang araw po ang suggested interval of days sa pag-run ng campaign? Everyday po pwede mag-run, kung daily po pwede mag. Yes, pwede kang mag-run daily as long as marami kang domain. Kasi sa Instantly ay 50,000 leads lang yung capacity ng email namin. Pwede kang magdagdag kung mayaman si client mo, gano'n. Tapos, magra-run ka everyday kasi yung follow-up noon yung depende sa senet mo, yung follow-up mo ay 3 days or 2 days. Every 3 days, mga gano'n. So, pag everyday ka magra-run, um, ang tawag dito, pag everyday ka magra-run, everyday rin siya may follow-up. O everyday. So, okay pa rin. As long as may
space pa yung instantly, guys. Okay, how much is the sub for Apollo and Zero Bounce? Yung sa Apollo, teka, share ko yung screen ko para malinaw. So, ito yung pricing ng Apollo. How much sub for Apollo? Meron kang free. Yung free neto okay naman kasi yung email credits mo o yung pagkuha mo ng emails nila ay unlimited. Kaso, yung export mo lang, meron ka lang 5 export per day or 120 exports per year. Mga ganun lang. So, unlike kapag nasa professional ka, meron kang export na 24,000, mga ganun. So, paano ba nag-work yung email credits? Ganito siya, guys. So, pag ito, pipindutin mo tong access. Kung gusto mo kunin yung email address nito, yeah, Amanda, click mo lang yan. Tapos, ayan na, lalabas na siya. So, unlimited yan. Kaso, hindi mo siya, kung malaking data, hindi mo siya ma-export ng malaki kasi limited ka lang eh, nasa free ka lang. Pero at least, makukuha mo tong mga email nila, mga ganyan, ng unlimited. So, ayan. Kaya pala parang Yan, na-block yung yan. Apollo ko kasi nasobrahan na. Gumawa na ulit ako ng isa nga pang email para lang Oh, makakuha yan. ng leads. Limit Ayan, na. yan. Baka na Parang ubos naisip mo na. ko, para ma-maximize mo pa rin yung free. Tapos parang 120 lang yung nakalagay na export. Screenshot Yeah, mo yeah. na lang siya. Huwag mo Oo. i-export, screenshot mo. Tapos copy mo na lang. Manual man. Oo. Para Copy-paste paraan. mo na lang. O, Yeah. di ba? Meron namang ano image to table. O, gamitin nyo yun para hindi ka Oo nga. mag-manual Correct, correct. Tama, diskarte na lang. Diskarte, 120 lang pwede export. Ay, screenshot ko to. Kopyahin ko. Isang way i-convert mo from image to table. Tak. Yeah. So anyway, how many emails needed for instantly? Depende po yun sa domain mo. For example, meron akong nakita, nagbebenta ng email domains, 50 cents lang per domain. So, kung bumili ka ng 100 domains, tapos 30 emails per day, meron kang 3,000, tama ba? Oh, Ano saan yun? yun? Ako? Sige. Ewan ko, nakita ko lang yun sa mga parang lead gen din sila. Ah, Nagbebenta ng ano, 50 nag-send ng cents email. in dollar yun. Oh, 50 cents dollars per domain, diba? Sobrang mura yun, ha? Ewan ko, Oo. taga-India yata yan, eh, something. Alam na din. Tapos, do we need to have a lot of domains so we can just Ay, sagot na use siya normal? kasi. Yes, yes, yun yun. Kailangan mo ng 300. Depende sa'yo kung may budget ka. Pero si client naman sasagot nito kung may budget si Brian talaga. Mm-mm. Is there another way to lessen the cost? Best time to send a campaign. Lessen the cost siguro ng instantly. Ewan ko lang sa instantly. Minsan meron silang promo eh. So, abangan mo na rin yung promo nila. Best time to send a campaigns, ang mga office hours siguro. Tulad nung... Pero may Kan- nabasa ako eh sa US. 7 a.m. daw nila sineset yung pag-send nila ng email. Para pag-open nung di ba, pag pupunta tayong office, mag-check agad Mm. tayo ng email, mga ganon. So, para pag-open nila, Oo. Alam ah, mo kung anong time zone nung target client. oh, yun. Kung ano yung time zone nila, for example, sa US sila, edi sa US time zone ka, or Oo. Australia time zone. Kung Asia naman, sa oras nila. Basta, kung anong oras sila nag-office, kung anong oras sila, kung saan sila located, sundin mo na lang yung time zone nila. Yes. Yes. Tapos, best number of days per email sequence. Is instantly the same effectivity in using Go High Level campaign tool. Which one do you need? Ako kasi, hindi ko pa na-try yung Go High Level. Pero, sa akin kasi, the best talaga yung instantly. May, siguro, third client ko na gumagamit ng instantly kasi sobrang friendly user. Or yes, Mm. user-friendly. User-friendly siya, friendly user. User-friendly siya, tapos parang straightforward talaga siya. Kaya Mm. madali siyang gamitin, mga ganun. Pwede din po ba yan gamitin kung naghahanap ng client to offer the VA service na sabi? Pwede, pwede. Kung meron kang budget, di ba, why not? Oo.
O diyan ka humanap ng mga direct client. Targetin mo kung ano yung niche na gusto mo. Oo, di ba? Ganyan. Mag-ano ka ng ano. May Pwede free naman, naman. pwede naman isang domain lang sa ano eh. Sa Instantly, gamitin mo eh. Teka, Hmm. magkano ba yung price ng Instantly? Check natin. Ang price ng Instantly pricing. Ito, $30 siya. Pero unlimited na Pa-yearly yan. email ako. Meron pa isa monthly sa taas. Monthly pala, monthly. Yan, 37 monthly. Oh. Pero free, di ba? 1,000 yung contacts. May free pa din naman sa Instantly. Di ko nga alam, may free to eh. Ito tulad nito, save 20%. Parang wala. Parang Or wala. parang 7 trials, mga ganun. Trial. Oo, 7-day trials. Ganun. Hmm. Pero limited lang yung email mo. Oo. Tapos, At least, yan, kung meron kang pera, mababahay mo naman yan pag naka-jackpot ka ng premium na client. Yes. start mo na the next month. Ganun lang. Oo, di ba ganun? Mm. So, yan. Pwede mo siyang gamitin, maghanap ka ng client. How much po usually ang starting rate ng lead gen? Pwede mo ba sabihin yan o depende kasi sa client eh. Depende. Sa client's Depende. budget at saka sa Mm, experience mo. yun. So, mga Range na ganun. lang para may idea sila. Range siguro. Pag starting ka talaga, kung wala ka talagang idea siguro, mga 400 siguro. Ayan. Per month. 400 to $500 per month, mga ganun. Ayan. Yung startup yung ganun, mga ganun. Ah. So, pag ano, pag magaling ka na talaga, malaki-laki na yung mga kuha mo. So, yun na lang yata, no? Okay na. Nasa baba, pinakabatinan ko lang. Ayun Medyo eh. So, marami may mga Natabunan pahabol. ng laruan eh. okay. Ito. May Ah, nagsha-shoutout to si Joya Ray. Kilala mo ba? Shout out, Kuya Mark. sino? Enjoy daw niya yung discussion mo. Joya Ray Magadan. Hi. Hindi ko siya kilala. Pero shoutout sa'yo, man. Ito ang question. Apart from removing the I hope this email finds you well, do you have additional tips to increase the open rate of campaign? So yung tip dito, yung kailangan maganda talaga yung or interesting yung ano mo, yung subject line kasi yun ang unang-unang nababasa mo. Hachi. O catchy yung subject line mo. Hindi naman yung hurry up, wala yun. Parang nagbibigay ka ng promo nun. Ang promo Parang, talaga. pang ano yun, pang Lazada, mga ganun. Hurry up, the promo, ganun, wag yun. Siguro yung first name, for example, Kim, are you interested? O wag naman yung are you interested, mga ganun. Basta, kung ano yung offer mo, for example, sa Vame, eto, papakita ko sa inyo yung example ng ginagamit namin sa Vame. Um, ang subject line na ginagamit namin sa Vame, for example, itong marketing, sa C, makikita mo, ang subject line niya ay ganito. Kasi naghanap kami ng ano eh. Nagpo-provide kami ng outsource na professionals eh. So, Di kung And ano ba? niya. also, guys, I'm not sure if Mark already stated that you can also do an A/B test. Yes. A/B test pala para hindi ko yata na ano nasama. So, Yes. you have para dito, mag gumawa ka ng A/B testing like isa ganitong subject line tapos iba yung content and then yung B sa A ganun, di ba? And then yung B iba rin yung subject line at iba rin yung content. And then you compare it, parang i-compare mo siya kung ano ba yung mas effective na strategy or yung content. Tapos kung ano yung effective doon, yun na yung gagamitin mo sa um, Ayun, yun next pala yung batch ano, of medyo connect dun sa tanong ko na parang when to end an campaign, parang when to know kung dapat mong palitan kung mag-A/B testing ka na. Oo, yeah. After a week Tulad ba, mga ganun. yeah, suggest ko after matapos yung campaign. Since yung campaign ay nag-run siguro almost 20 days, mga ganun. Matapos yung sequence, ganun. Oo, matapos yung sequence. And then, siguro after a month, tapos makikita mo na yung result ng A/B testing mo. Makikita mo na yung ano dun eh. Makikita mo na yung results. Like, mas maraming nag-reply dito, mas maraming interested dito, Mm. mga ganun. So, parang ganun. So, That- sa amin, hindi lang A/B testing, ABC testing. Parang naghanap pa si boss ng mas sobrang effective na
na way or na campaign, gano'n. Mm. So, Ah, yun, yung high of this emails finds you well, wag mo na isama yun kasi wala lang, parang ang pangit niya. Parang kang ano eh, ewan, nagbe-beg or something. But, pwede mo siyang palitan ng customize mo kung anong gusto mo. Wag lang yung I hope finds you well. Parang, hi, tapos straight to the point ka na agad kung pwede yun para mabasa niya. Mm. Tapos, next. Kaya instantly ka po ba mismo bibili ng domain or yung company? Hindi, may sa third party. Kung anong domain ng client mo. For example, yung iba sa GoDaddy sila or kung anong domain man yung gamit nila. Merong nagbebenta yung mga email domains, mga ganon. So, sa third party. Nakalimutan ko kasi yung name eh. Pwede mo siya i-Google kung saan ka bibili ng email domain mo na mura. So, hindi ka instantly. So, instantly kasi parang ano lang siya eh. CRM, ikaw lang maglalagay ng ano mo, ng mga domains na gusto mo gamitin. Sa mga baguhan, ano daw yung pinakamagandang way para magkaroon ng lead gen experience? Kasi mostly, di ba, sasabihin, we need experience. So, paano sila magkakaroon? Sa mga baguhan, para magkaroon kayo, alam ko yung VAME, kahit no experience, ano sila, di ba, yung VAME? Kahit wala pang experience. Siguro, siguro mas maganda, Mark, how you start. How you start, syempre, maghanap ka muna ng clients, tapos, meron kasi mga clients minsan na, ano eh, yung gusto nila mag-grow sila pareho, like, from the start, yung mga startup. So, pag mag-start ka, hanap ka muna ng client, piliin mo yung naghahanap na kahit walang experience, basta teachable naman or willing to learn, mga ganun. Pwede mo na rin, o kaya pwede ka rin tulad nito, attend ka ng mga webinars or Yes. yung mga tawag dito, yung mga Udemy, yung mga ganun, parang Mm. tawag ba doon? Basta Courses. Courses, upskills. Oh, yung courses. online Kuha ka ng course. course. Online course. Ganun. And then, um, gumawa ka ng bago. Tulad nung iba, for example, yung sa mga online seller, di ba? Parang sila rin yung nagli-lead gen sa sarili nila eh. Mag-share sila ng share sila ng product nila, mga ganun. Magko-contact sila ng mga tao. Hmm. So, Pwede din naman, parang ano, lead di gen. ba, mag-build ka ng list, tapos pwede mo din siya ibenta sa mga business owners. Oh, may ganun ako nakita sa Reddit eh. So, pwede mo siyang ibenta yung mga leads mo. Kaso sa Reddit kasi medyo maraming scammer eh. Gusto nila free sample, ano, like 50 Mm. sample Totoo. after. Bigyan mo ng 50 sample, i-ghost ka na. So, Mm. hanap ka na lang ng mga nagbebenta sila yung mga nagbibili ng mga leads. Meron din naman Mm. sa mga marketplace or sa Reddit, mga ganun. Or sa Mm. social media. Sa LinkedIn madalas. So yung tinuro ko lang pala ay sa email lang siya actually yung lead gen kasi sobrang malawak yung sakop niya. Iba-ibang platform. Iba-ibang platform um, merong cold caller, meron ding yung mga cold caller talaga hindi na email yung gamit mo kasi magko-calls ka na magano. Mas mahirap 'yun. And then Facebook or Twitter yung X na ngayon or Instagram, LinkedIn para sa Mm. Sabi ni, professional ano, social media. sabi ni Jason, parang okay sa akin yung lead gen, non-voice. Oh, para sa mga introvert. Introvert. Oo, lalo na pag ganyan. Ayaw mo talaga may pag-usap. Mm. Actually, Yes. parang kasi pag lead gen ka, kasi malawak nga siya. Marami ka rin makukuhang skills, like, madadagdag na skills. Pwede ka na mag-content creator or hindi yung Hindi video. lang. Email content creator, mga Saka ganun. pwede kang madaming client sa lead gen. Yeah. Yeah. Alam mo, wait lang ah. How to get leads in LinkedIn. Pwede ka rin naman mag-Apollo dun. For me, Apollo. Apollo. Mm. Ay, si Nagamit ko. Ayan pala. Ay, eto na pala si Joya. Natandaan ko na. Akala ko Joey nung una. Joya, hi Joya. Si baby okay naman. Tapos, andito si mami niya. Nasa kwarto. Oo, kasi yan. Kumare ko yan. Si Joya. Ah, yan. Enjoy daw nyo yung discussion. Si Mars. Si Salamat, Mars pala salamat. yan. Mars, Mars. How are you, Alisa Mars? or Alisa, may link na for attendance andito sa chat box. Okay, guys? Bago kayo umalis, don't forget fill out na kayo ng form. So, yeah.
Yeah. Patapos na. Yes. Tapusin ko lang yung mga question. Ayun, nasagot na yung hi, Yun Remy. po, mag-send ng link kay first email. Oo, wag ka na mag-send ng link. Mag-send ka lang ng link. Kapag nag-reply na siya, humihingi ng meeting link. Yon, calendar link. Saka ka lang mag-send ng link. O kaya, pag nag-reply siya na nagtanong ng, ng anong website nyo para ma-check ko, saka mo lang i-send yung website mo ng link. Ay, ito may isa akong magandang tanong. Ano yung most common challenges ng isang lead gen specialist or VA? Siyempre, pag hinanapan ka ng boss mo ng mga Result. meetings, ng result, oo, ganun yung talaga yung pinaka, sobrang stress yun na. Lalo na pag December, medyo mahirap mag-lead gen sa December kasi halos lahat naka-out of the office na, naka-holiday na yung utak nila, ayaw na nilang mag-open pa ng email. Mm-mm. So, um, bali yun, hanapan ka talaga ng result ng boss mo, yun yung pinaka-challenges talaga doon. Sa mga leads at saka create ng email, mga ganun, idea, okay naman yun kasi marami kang tools eh. Sa Mm-mm. result lang talaga nagkakatalo. So, ang ginagawa ko na lang, kapag hindi na parang feeling mo hindi effective yung content mo or yung strategy mo, doon papasok yung A/B testing, di ba? So, pag hindi effective, ito, mag-try ako sa B. Pag di pa rin effective, sa C naman, and then ikaw compare mo yung tatlo, A, B, C. At Yun. yun ang gagamitin mo after mong okay na, itong ginamit mo, medyo okay na. Tapos biglang may month talaga, bababa na naman. Mag-iiba ka na naman ng strategy mo or Strategy. content mo. Yun lang naman, paiba-iba. So, ganun lang. Parang walang humpay na testing sa ano. Pero wag mo muna siyang gagalawin kapag talaga siya, effective na effective, wag mo na siyang palitan muna. Pag Mm. bumaba na, saka mo lang palitan. Tapos tingnan mo na rin yung season, kung example, yung tulad nga nung last week ay mahina kami dahil sa election nung kay Trump. Mm. So halos lahat nakafocus doon, hindi sila nag-office or what. And then Mm. holiday season, mga ganun. Yan. Okay. So, Mm. naubos na natin yung mga questions. So, Wait lang, meron pa. meron pa? Saan? Meron po. Oo. Pag po ba applying lead gen, mostly instantly up lang po ginagamit ito? Hindi. Ang ginamit ko lang na yung tool ay instantly kasi yun lang halos ginagamit ng mga lead gen yung instantly. Meron din silang smart lead, mga ganun, at saka yung Smart. ibang Klaviyo, mga ganun, mga ibang tools. Ang Mm. dami rin nilang tools. So, Narinig ko, mostly instantly. parang narinig ako Zoom info na try. Zoom Info ay para siyang Apollo, and then nagamit ko na rin doon. May Mm. certificate ako doon. Para siyang Apollo, prospecting tools din siya. Pero since ang mahal noon, like 30,000 yata per month, Ah, ay per year, ang mahal sobra. Grabe. Oo, ano pero meron? Mahal. mahal. Sobra. Pero kung i-compare mo, halos magkapares lang sila nung Same lang. Apollo. Yeah. Kaya Apollo na lang, okay pa. Mm. And then, pwede po ba magamit ang Apollo pag maghahanap ng leads sa mga Facebook groups? Facebook groups, yung Apollo kasi, hindi niya, wala siya doon sa mga social media na Socials. Facebook groups, Mm. mga ganun, wala. It's like a Website. Web. professional na mga tao lang, no, mga, for Mm. example, pag hinanap niyong Vame, andun yung mga email address Website. ng Vame. Oh, yung website ng Vame, andun. Pati yung mga tao nandun. Mm. So, ayun. Hindi mo siya pwedeng gamitin sa Facebook groups. Sir, ano po pinamagandang way para magkaroon ng lead gen experience? Yan nga yun, yung Pro attend ka ng bono. seminar or webinar or Courses. upskills ka, courses, mga ganun. Ito, may sumagot nga si Lee. Sabi niya, pwede mag-pro bono once mag-take ng course. Ayun. Para libre. Swerte Mm. ng client mo. Yes. So what other lead generating tools can we use or maximize the best yields apart from Apollo? So marami tayo tulad ng Lucia, Snov.io, ZoomInfo, Hunt.io, marami yan. Mm. Pwede mo siyang i-search sa Google, lagay mo um, tools similar to Apollo, mga ganun. So marami ka ng Meron sa pipilian. Google extension, 'di ba, yung mga plugins, email extractor. Oo, yun. Mga plugins. Kaso, paisa-isa lang yun. Hindi siya yung export na maramihan. Kasi Mm. Apollo, maramihan na export siya. Mm.
who are the best job description to reach out? Yung mga decision maker, like pag small to medium company, pwede mong i-reach out yung mga CEO, operations manager, or marketing manager. So, ganun sila. Kailangan mag-account. One email domain po per email sent, sir. No, 30 emails sent. Kasi yung nakaset doon sa email domain. 30 emails per day sa one email domain. Maximum nun ay 50 pero 30 lang talaga ginagamit namin. How to check po sa health score. Yung pinakita ko kanina, yung health score, nandun na siya sa Instantly. email account sa Instantly. Do you have tips on how to get leads in LinkedIn? Sa LinkedIn naman, ibang topic siya kasi itong diniscuss ko ay sa email naman siya. So, sa LinkedIn, maraming strategy sa LinkedIn, marami ring tools na ginagamit doon. Nagamit ko na dati ay Walaxy, tsaka Octopus.io, Reply.io. Bale, yun yung mga ginagamit ko sa LinkedIn naman. So, siguro another topic na rin siguro yun pag sa mga social media na Mm. aside from email. Kasi email lang siya talagang Diba? Ang lawak ng lead gen. oo, ang lawak talaga. Para po meron, okay. As a newbie po na as in walang XP sa lead gen, paano po makakuha ng client? Ayun nga, mag-start ka muna sa pagalingin mo muna yung sarili mo. Like, dapat alam mo na kung paano. Para hindi ka naman mapahiya sa client mo na. Kala ko ba alam mo to? Mga ganun. So, what's the difference between Apollo and Zoom Info? Ayun nga, same. Aside from prices, okay, pares lang, medyo pares lang sila. Mayroon, Ma'am Glenna, can I apply also in pro Si bono? Mel. Message mo kami sa FB page. Ayun, no. Pro bono. So, yun lang. Wala nang question, guys. Yan. So, Thank you. Sabi ni Kim, thank you for sharing po. salamat sa Alright. pag-attend, guys. Alright. So, Blasi, let's wrap it up. Ayan, guys. So, let's take this moment para bigyan naman natin ng maraming heart, palakpak, celebrate ang ating guest speaker for today, Sir Mark Castillo, for sharing all his knowledge about lead generation, na masagot lahat ng questions nyo, of course, then. Maraming salamat po, Sir Mark Thank you, Castillo. guys. Thank you. Ayan. And also, i-plug ko na rin, take this opportunity to plug our social media platforms. Please like and follow us and also subscribe to our YouTube channel, Work at Home by Vame Philippines. Also, we have Facebook, Instagram, TikTok at Vame Philippines. So, pa-like and follow lang, guys. And kung ipopost nyo po kami sa inyong social media, patag naman din po ang Vame Philippines. At kung nanalo ka din sa cash game natin kanina, mamaya rin matatanggap nyo na po ang GCash. Patag lang po and mention Vane Philippines. So thank you so much everyone. Back to you, Ma'am Glenna. Ayan. So guys, ang attendance link, again, nandito po sa chat box. And upon checking, working po kasi meron nang nag-fill out na 106 sa ating link. At meron tayong total attendee na 132 today. So yan, marami. Wow. So, bukod yan na nandun, nanonood sa live, FB Facebook. Live. Okay? So, yun nga, pasalamatan natin si Mark sa kanyang pag-share ng time and knowledge about lead generation. So guys, time naman po para mag-picture taking tayo. So, taas ang kamay. Ayan, si Shali, unang-una. Gusto magpa-picture, magkaroon ng souvenir with our speaker. And